pinakamalapit sa kusina. Pinakamaraming proyekto, mga kontraktor ng lakas, Partido Federal, partido niya at partido ng kanyang pinsan siya. Halimbawa kay Pangulo Marcos, 950 billion pesos yata ang pinasa niyang flood control project sa tatlong budget na pinasa niya from 2023 to 2025. Kung alam niya, at siguradong alam niya, malaking bahagi ng pork barrel projects ay nawawala, napupunta sa bulsa ng mga kontraktor, including mga pinakamaraming proyekto, mga kontraktor ng Lakas Party tsaka Partido Federal. Putang ina ninyo! Ito in-interview yung Foundation. In-interview yung Ibon Foundation kung sino at inilabas nila rito kung sino-sino mga political party ang nakinabang diyan sa lintik na flood control project na yan. Ibon Foundation Ibon Foundation. Sino-sino ba nakinabang diyan? Wala nga ako nakitang PDP. Di ba? Tapos sasabihin nyo, hindi involved si Romualdez dito? May interview yung Ibon Foundation doon sa DCRH. Meron akong kopya ng video, yung link ng video. Nung hinahanap ko na, yung video, hindi ko na makita. Yung hinahanap ko na, yung full interview, inisa-isa ko talaga yung messenger ko kasi isinend ko sa messenger ko yung link eh. Hindi ko na makita yung link. Sabi ko, putang ina, bakit nawala? Deleted na. Okay, pag-usapan natin yan. Okay, ito, meron ditong... Ito. O yan. Ito, nakalagay dito. Lakihan natin. Baka hindi nyo nababasa. Ayan. Uy, putang ina yan. Sandali. Ang sabi dito, flood control project is listed on flood control project listed on the government Sumbong sa Pangulo website. O eto mismo, sa Sumbong sa Pangulo website ito reveal a concentration of billion of peso in district controlled by member of the ruling Lakas Party and allies. Ito yung alyansa. Ito yung alyansa eh. In an interview on DCRH News special on Saturday, September 30, Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa noted that the biggest number of projects were handed by contractor tied to Lakas, the political party of House Speaker Romualdez. Ayan with 245 billion going to the district represented by Lakas member. Ayan. Hindi pa ba? Ayan Number 1 yung Lakas. Tapos yung NUP, yung maingay na si Congressman Puno, yung partido nila Congressman Kiko Barsaga. Kaya nga kumala si Kiko Barsaga eh. Kaya pala sinabi niya, may alam siya patungkol dyan sa anomalya ng flood control project. Ano sagot niya? I have some. Yung pala, 87 billion pala ang na-take home
na flood control project ng NUP. Oh, NPC. Kaninong NPC to? Partido ito nila Tito Soto. Oh. National Party. Ito, partido ito nila Villar. O, nila Amy Marcos. Nacionalista Party. O, Partido Federal ng Pilipinas. Partido ito ni Bongbong Marcos. Ay, putang ina, may nakasingit pang ang liberal, oh. Pati nga Liberal Party nakasingit to. 16 billion. May PDP ba dyan? May PDP ba kayong nakita dyan? Wala. Kasi ganito. Kaya pinipilit ninyo na imbestigahan ang 2016 hanggang 2022 kasi wala kayong masilip doon sa 2022 hanggang 2025 dahil pinagkaitan ninyo ng budget. Pinagkaitan ninyo ng pondo ang mga kaalyado ng mga Duterte o partido ng mga Duterte. Hindi nyo talaga binigyan ng budget. Yung partido ni PRRD. Di ba? Kaya wala kayong makita kung 2022 lang ang iimbestigahan ninyo, putang na kayo lang ang sasabit. Kaya pilit yung hinuhuka yung 2016. Baka nagbabaka sakaling may madamay kayo. Pag kumbaga sa ano gusto nilang mangyari, putangin na, damay-damay na tayo, parang ganon. Hindi ito survey, chori-choli. Anong binayaran yan mga survey na wala man lang PDP? Nakikinig ka ba? Ito yung mga partido na yan, ang mga nakinabang sa flood control project. Ate Beth Goodson, shoutout sa iyo. Thank you ha. Maraming salamat. Yung liberal nga, nakalabang numero 1 ng mga Marcos, nagkameron nga eh. Oh. Ayan o! Hinanap ko yung video, hindi ko makita yung buong interview. Pero may nasilip ako. Kala niyo makalusot kayo sa akin, ha? Nakakuha ko ng clips. Andali. Tanggalin natin yan. Ay, sorry. Tanggalin natin yan. Palitan natin. Ang kukulit nyo, ha? Oh, eto, edited. Eto, putol na to. Inedit na. Para hindi ma-copyright, oh. Maraming proyekto, mga kontrakt. May pinakamalaking hati ng pork, yung pinakamalapit sa kusina. Maraming proyekto, mga kontraktor ng lakas, Partido Federal, partido niya at partido ng kanyang pinsan siya. Halimbawa kay Pangulo Marcos, 950 billion pesos yata ang pinasa niyang flood control project sa tatlong budget na pinasa niya from 2023 to 2025. Kung alam niya, at siguradong alam niya, malaking bahagi ng pork barrel projects ay nawawala, napupunta sa bulsa ng mga kontraktor, including mga pinakamaraming proyekto, mga kontraktor ng Lakas Party tsaka Partido Federal. Putangin na ninyo? Ito yung data na to, ha? Galing ito sa isumbong mo sa website. Oh. Galing ito sa isumbong mo sa Pangulo website. Ayan, oh.
Tama ba yung title natin? Alyansa ni Marcos na kinabang sa flood control? Oh. Ayan oh, ang linaw. Oh, tuloy. Grabe oh. Mga pinakamaraming proyekto, mga kontraktor ng Lakas Party tsaka Partido Federal, partido niya at partido ng kanyang pinsan sa Kongreso. Ginamit namin yung kulang pa nga kasi yung sasumbong sa Pangulo website, binilang namin humigit kumulang halos 10,000 proyekto. Dun sa 540 billion pesos na sa Lakas sa 540 billion pesos na nakalistang proyekto sa sumbong sa Pangulo website, 245 billion ay napunta sa Lakas, sa mga miyembro ng Lakas, tapos mga 38 billion napunta sa Partido Federal. Biruin ninyo yun? Sino may ano ng Lakas? Tambalos-los. Di ba? Tambalos-los. Biruin mo yung chairman emeritus nga ng Lakas, tinanggal nila eh. Si Gloria Arroyo. Tinanggal itang tambalos-los, kaya nga nagwala si BP Inday eh. Tangin ng unit team ito, sindikato, buwisit. Liwanag oh. Galing yan sa ano ha, isumbong mo pa sa Pangulo website ha. Ito si Bongbong Marcos may pa website. Binabasa mo ba yung website? Ha? Bawal ang mga hindi tapat at nangungulumbad. Ang inan yan. Pumapangatlo yung National Unity Party, 87 billion. Yung kay Ricky Razonian, yung Nationalist People's Coalition kay Ramon Ang, 79 billion. At yung Nationalista Party ni Villar, 50 billion. Yung Liberal naman party nakakuha din. May 16 billion sila. May barya sila. Sinasabi ng Pangulo ng anti-corruption. Oh, nasa na yung ano? Nasa yung PDP? Wala? Kaya pala, wala yung PDP kasi hindi binigyan. Ngayon, para magkaroon ng maimbestigahan yung PDP, mga miyembro ng PDP, kailangan bumalik sila sa 2016. Sabi ni Jib Rivera, may website pa. Puta, wala lamang. Kaya nga eh. Hindi Bongbong Marcos. May pa website pa ka pa. Kumbaga, buti pa yung Ibon Foundation na pag-aralan nila na pinakamalaki nakuha yung partido ni Martin. Di ibig sabihin, imbisigahan mo yung mga kongresista ni Martin. Sabihin mo sa mga kongresista dyan sa Kamara, mag-concentrate kayo sa mga kongresista ng Lakas. Kasi sila pinakamaraming flood control project. Isunod yung NUP. Tsaka yung partido ko, Partido Federal. Di ba sinabi mo, walang kamag-anak, walang kapartido, walang kaibigan? Sige nga. Alam mo pala eh. Wala ba nagbabantay dyan sa isumbong mo sa Pangulo website? Doon pa lang malalaman mo kung sino yung mga kongresistang involved. Imbestigahan mo lahat ng mga kongresista dyan sa mga partido na yan. Imbestigahan nyo yung mga flood control project nila. Napakadali palang hanapin niya, putang ina niyan eh. Napakadali palang malaman.
Sus Maria Josep. Pagkatapos, Terry Ridon. Diyan pa lang sa website ng isumbong mo sa Pangulo, malalaman mo na hindi mo na kailangan ipatawag yung mga lintik ng mga animal ng mga kontraktor na yan eh. Doon ka lang bumase. Sa isumbong mo sa Pangulo website, yung top 1, top 2, top 3, yung mga nakinabang na mga partido. Kung sino yung miyembro ng partido, halimbawa, si JJ Suarez. Si JJ Suarez ay miyembro ng Partido Lakas. E di, imbes na kami distrito niya, tignan mo yung mga blood control nila doon, ganon! Anak ka ng pu. Anak ka ng pu. Di ba? Basic! Anak! Halimbawa, si Dong Gonzales, miyembro ng Lakas. Oh, basic. Pumunta ka ng Arayat, puntahan mo yung distrito niya. Kung kumusta yung flood control project doon. Ang tama nga Jeb Rivera. Ando na sa mukha ninyo sa website yung mga distrito na dapat imbisigahan diyan sa mga nakinabang diyan sa flood control na yan. Napakasimple. Ang dali halukayin. Hindi mo lang basic. Oy, distrito to ni ano ah. O, ito kayo yung distrito to. Distrito ito ni Jeb Rivera. Halimbawa, distrito ni Jeb Rivera, ano ba? Anong distrito? Kunyari, Tarlac. Tarlac ha, si Jeb Rivera. Puntahan niya yung distrito ni Jeb Rivera. Flood control project. Basic. O pagdating doon, sino kontraktor niyan? Sino district engineer dito? O di, ang bilis! Puta ka ng buhay ito. Basic eh. Ay! Oh. Kahit tinakakuha din, may 16 billion sila. May barya sila. Sinasabi ng Pangulo na anti-corruption siya at sinasabi niya may problema yung Senado, yung Kongreso dyan. Sa amin, napakasimple lang eh. Bakit ka mag-post ng sumbong sa Pangulo website na una, hindi naman binibigay lahat ng proyekto so sinasabi niya ng panahon. Sinasabi niya lahat ng projects from 2022 ay nilagay doon. Pero yung halaga ng project since 2022, 1.2 trillion pesos. So hindi pa kalahati actually yung halaga ng proyekto nilagay niya. So parang may natatago siya doon. Kasi ikalawa, hindi nakalista yung proyekto per congressional district. So medyo kinatput namin yan, bakit sa pangalan, may place name naman. Sinasabi naman po anong barangay, ano yung munisipyo, ano yung syudad. Minatch namin sa congressional districts. Parang ibon pa yung gumawa nun. Sana kung gusto maging transparent ng pamalaan, di sana siya na mismo, hindi na kayo pinahirapan. Sana siya mismo naglagay sa mga website. Ito yung mga kongresista, mga distrito, nakakuha ng proyekto. Siyempre, nakita namin yung numero, kaya pala hindi pinapakita. Kasi lumilitaw, may pinakamalaking hati ng pork, yung pinakamalapit sa kusina. Ulit.
Ano daw? Ano daw? Kaya ano? Kaya? Ay pinahirapan. Sana siya mismo naglagay sa Pangulo website. Ito yung mga kongresista, mga distrito na ako ng proyekto. Siyempre, nakita namin yung numero, kaya pala hindi pinapakita. Kasi lumilitaw, may pinakamalaking hati ng pork, yung pinakamalapit sa kusina. At sa amin, yun ang patunay, yun ang pruweba. Hindi ito spontanyong gawi ng ilang mga kongresista. Systematic ito. Ganito magpatakbo ng presidente, ganito niya patakbo ng pork barrel system, na ihati-hati yung baboy ayon dun sa lakas mo, dun sa poder mo, dun sa kongreso. May pinakamalaking hati ng